Hindi ko akalain na ang planong simpleng bakasyon, 3 araw lang, malayo sa makina, malayo sa tunog ng factory, ang mauuwi sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Ang huling naaalala ko sa bangka ay ang langit na puno ng kuryenteng kidlat, ang dagat na nagmumukhang nagnangalait at ang amoy ng gasolina na sumasama sa alat ng hangin. Bigla na lang pumutok ang alon, parang may malaking kamay ang kumapit sa ating maliit na bangka at sinumulan itong iikot. Sumigaw kami, may tumalon, may nawala. Pagmulat ko, ang mundo ko ay isang puting kisame ng kawayan at ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Ginising ako ng isang babae na may malumanay na tinig. Hinawakan niya ang noo ko, sinisipat ang aking mga palad at dinurog-dinurog ang mga daliri ko na parang nagpapakilala ng tao. Tinawag siya ng mga tao dito na Ate Elena. Hindi siya mukhang anggulo ng mga kwentong pakot, hindi siya lumang bruha o may itim na pamatasan, ordinaryong babae na may kulubot sa mukha at mata na parang may tanim ng lungkot. Pero may paraan siyang titingnan ng sugat mo at sabihing may bagay na hindi sinasabi ng mga labi mo. Ang kanyang tirahan ay maliit, kubo na may lumang kurtina na pumapangalawa lamang sa amoy ng bahon ng yerba at mantika, at doon ako inalagaan hanggang sa humupa ang panginginig ng katawan ko. Bakit ako napunta doon? Dahil sa pagod, dahil sa kawalan. Ikaw na lang, isa akong ulila, taga-factory na nagtitipid ng upuan sa susunod na buwan. Naisip kong pumunta sa probinsya, magpahinga sa dagat, kumain ng prutas, maglakad sa hapon. Hindi ko inasahan ang bagyong iyon, hindi ko inasahan na ang katahimikan na hinahanap ko ay maaabot sa isang baryong halatang iniwasan ng mas maraming tao kaysa basta iilang turista. Sa simula, ang baryo ay parang isang lihim na lumang larawan, mga bahay na nakaawang ang bubong, mga nanay na nagsisigaw para sa bigas, mga bata na naglalaro ng sipa sa gilid ng daan. Ang pangpang ay malinis sa umaga, may mga dahon na naglalakad sa hangin at ang dagat ay kumikislap na parang pailaw. Pero may mga bakas na nagpapahiwatig na hindi ito ang tipikal na payapang lugar. May mga tindahan sa pamilihan na tila uuna ang pagwawalis kaysa paglalako at may mga matatandang nakaupo sa tabi na hindi basta tumatawa kapag may dumadaan. Kung titigan mo sila matadal, parang may iniisip silang hindi basta-basta sinasabi. Si Jelay ang unang babaeng tumatak sa aking paningin doon. Hindi siya mataas, may tindig ng isang taong sanay magdala ng mga pasanin pero may galaw na hindi umaayon sa kabisinan. Araw-araw siya naglalakad sa pamilihan na may maliit na palanggana ng mamantika. Hindi lang langis lang kundi mainit at kumikislap. Kadalasan pinapahid niya ang langis sa paanan ng mga bata sa tinalikuran niyang pinto ng bahay sa sulok ng mga silid. May ilan na nagbabayad ng tubo kasabay ng pag-iwan ng limos ang isang maliit na piraso ng papel na sinasabing may dasal. Pampaswerte, sabi ng ilan. Swerte na panalo sa palaro, sabi ng iba. May mga tumatawa muna, may nagdududa, at may mga humihinga ng malalim bago magpahiram ng tingin. Hindi agad ako naniwala. Kaya naman kapag hindi abala sa pag-aalaga sa akin, naglalakad-lakad ako sa palengke at minamasdan. Nakikita ko ang mga nagtitinda na nag-aayos ng kanilang mga paninda, ang mga mangingisda na naglalatag ng sariwang huli, at ang mga anak na nagtatakbuhan habang dinudurog ang lupa sa kanilang mga paa. Ngunit may isang bagay na hindi ko makalimutan. Parang may maliit na ulap ng mantika na sumusunod sa lugar kung saan dumadaan si Jelay. Hindi ito amoy lang, para itong bakas sa hangin, mainit sa ilong at pagkamot ng balat kapag nasirat. Minsan habang naglalakad ako pauwi mula sa pamilihan, may dumating na isang matandang lalaki. Kumalat ang mga kamay at sabay sabing nangangalit sa isang babagi. "Huwag ninyo siyang palagpasin," wika niya. Ngayon lang may dumarating, yun pala, swerte niya agad. Ang boses niya ay may galit at takot na sabay. "Ang mantika niya, swerte, pero may kapalit," ang sinabi ng isang babae. Marami ang nagmura. May mga sulyap na tulad ng matalim na itak na naging salita. Hindi ako nakahalata ng kunti kung bakit biglang naging mahigpit ang espasyo sa baryo. Hindi nagtagal, may nangyari na nagpatigil ng pangkaraniwang usapan. Doon ko narinig ang unang usok ng takot. Isang isda sa palengke ay parang wala na sa kanyang lugar. Hindi ko tinutukoy ang dami ng dugo o balang araw sa pag-uusapan ng mga tao, pero may isang isda sa malaking batya na hindi na mukhang buo ang loob. May bakas kung saan dapat ang laman, parang hinugot at iniwan.
Hindi lumitaw ang mga tinga o malagkit na detalye. Sapat na ang nakitingin namin para manahimik ang paligid. Nakita nyo na yan kagabi. Bumulong ang isang tindera na nanginginig ang mga daliri. Hindi pala basta swerte ang mantika na pinapahid niya. Sa araw-araw na pananatili ko roon, nag-iba ang ritmo ng paghinga ko. Nakikinig ako sa mga usapan, kumukuha ng trabaho sa palengke para may makain, at unti-unti kong napapansin ang mga pattern na hindi ko inaasahan. May nagsasabi na ang huli lang nilang mangingisda, si Noel, ay hindi na bumalik mula sa hapon. May nagsabi na nakita lamang ang bangkay ng isang kalabaw sa gilid ng baybayin, hindi buong katawan, tulad na parang may tinanggal na mahaladang bahagi, at may mga paso na parang nanggaling sa mainit na langis. Baka sunog lang, sabi ng ilan, at ang iba naman, tahimik lang, tumingin sa mga kamay nila na parang may mga marka. Hindi ko pinaniwalaan agad ang histerya. Lumaki ako sa paniniwala na ang maraming bagay ay may lohikang paliwanag. Pero habang tumatagal, ang mga palatandaan ay nagiging magkakadikit. Ang mga paso na parang tinaas ng apoy na hindi agad matukoy ang pinagmulan, ang amoy na hindi mawala kahit hugasan ng pinggan, ang mga buntong hininga ng mga bata kapag napagtatausan ang pangalan ni Chalay. Ang mga matatandang naninirahan doon ay may mga sinasabi na parang pahiwatig ng isang malalim ng alam nila. May kailangan kay mag-iingat, ang sabi sa akin ni Ate Elena minsan, habang pinapahid niya ang langis ng bawang sa aking noo at sinasabi na bantayan ng likod. Hindi lahat ng nababalutan ng swerte ay mabuti. Minsan humahabol ako sa kanya ng tanong, bakit ninyo siya inaalagaan kung may mga ganyang sabi-sabi? Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang punit ng isang kwento sa mata niya, pag-aalala na hindi basta maipaliwanag. Anak, sabi niya, lahat ng tao may pananagutan. Kung ako ay nariyan, di ba dapat tumulong? Hindi lang dahil sa sarili ko. Minsan kailangan mong manahimik muna para marinig ang buong istorya. Hindi niya sinabing hindi siya pinipilit ng baryo. Hindi rin niya sinabing hindi siya pinaghihinalaan. Ang kanyang katahimikan ay may bigat, parang isang lihim na kanyang dinadala kasama ng mga oregano na nasa bakuran. At doon ko nabanggit sa unang pagkakataon na kailangan kong humingi ng opinyon sa inyo. Kung naririnig ninyo ang istoryang ito at mayroon kayong kilalang kwento na halos ganoon din ang takbo, isang swerte na may kapalit, i-comment ninyo sa ibaba at mag-subscribe din kayo kung nais ninyong makarinig pa ng sariling mga karanasan ng mga naglalakbay na tila nabubuo sa mga baryong iniiwasan. Hindi ako humihingi ng marami. Sapat na ang kaalaman na hindi tayo nag-iisa sa pagkod na mandinigma laban sa hindi maipaliwanag. Pagkatapos kong magtagpo ng mga sulip at bulong mula sa mga taga-baryo, nais kong gawin ang isang bagay na hindi namin epektibong ginagawa sa lungsod, mag-obserba na hindi agad nang huhusga. Nagsimula akong magtrabaho sa palengke para may makain, nag-aayos ng mga karne at isda, tinutulungan ng mga tindera sa pag-uwi ng mga lalagyan, at habang ginagawa ko yun, napansin ko ang pag-ulit-ulit ng mga detalye. May maliit na baking na pupuno ng mantika na nakalagay sa ilalim ng hagdanan ng isang bahay. May hilo ng asin na nakasabit na parang pampalamuti. May tira-tirang dahon na tila sinusunog tuwing gabi. Minsan may nalalasap akong kakaibang lasa sa ulam na hindi ko maipaliwanag. Hindi masama sa lasa, kundi may tinatawag na depth sa isang paraan na nagpapaisip. Isang umaga habang nag-aayos ako ng isda, lumapit sa akin ang isang paniguradong lalaking nangangalang Mang Eric. Siya ay maliit, parang tubong tao na hindi madaling magpaniwala sa guni-guni. Ikaw, taga-ibang lugar ka ba talaga? Tanong niya, tumitingin na parang may pagsusuri. Oo, sagot ko, nasa bakasyon lang. Bakit nandito ka pa? Pagdurog niyang tanong, nagsisisi ka na ba? At doon na nagsimula ang unang alingaw-ngaw ng mapanuring usapan. Ano sa palagay mo ang nangyayari? Tanong ko ng diretsyo. Sinasabi ng iba na may puwersa na lumalabas kapag nakakainom ng alak o kapag hindi maayos ang taong humawak ng kanilang swerte. Sagot niya, may mga lumalabas sa gabi na parang nilalang na kumakain ng laman ng hindi maayos. May mga paso na hindi madaling pigilan. Hindi ko sinabing nagulat ako. Sa loob ko may umaagos na kasiyahan sa pag-unawa, pero may mas malalim na kaba. Nakita ko ang mga mata ni Mang Eric na hindi naglilihim. May takot at may galit. Kung ako sa inyo, dagdag niya, huwag kang masyadong magtiwala. Subalit ako,
na nakapila sa gitna ng pamilihan at sinusubukang maging isang ordinaryong bahagi ng baryo, naramdaman ko ang tugon ng obligasyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may kung anong bumubugaw sa balat ko. May dapat itama. Ang una kong pagtatangka na mag-imbestiga ay hindi marahas. Hindi ako kupunan ng pulisya. Hindi ako sinuman. Naglalakad-lakad lang ako pagkatapos ng trabaho. Sunusundan ang mga yapak ni Jelay na hindi halata. Sa una siya ay nagpunta lamang ng mabilis sa dulo ng kalsada. Nagbukas ng maliit na pinto at nagpunas ng kamay niya sa tela. Ngunit may mga gabi na nakita ko siyang tumitingin sa buwan at nagmumuni-muni. Lumalabas na tila nagdarasal o baka nagbibilang ng mga bituin. Napansin ko na may maliit na lalagyan na palaging nasa tabi niya, mga garapon na may nakasulat na mga pangalan at may makapal na sugat simbolo sa takip. Hindi ko alam kung ano ang nilalaman. Naisip kong baka herbal lang iyon o langis pang masahe. May isang incident na hindi ko malilimutan. Isang gabi may malakas na sigaw mula sa dulo ng kalsada. Tinakbo namin lahat. Nakita namin ang isang kalabaw na nakahubad ang balat sa isang bahagi. Hindi parang natural na pagkasugat, kundi parang may tinanggal na piraso. At may bahid ng pagkatuyot na parang naiwan sa araw. Walang malakas na dugo. Madisay na nga marka na nagbigay ng pakiramdam ng kababalaghang pagkaubos. Parang may kumain ng maingat. Ang mga bata ay tumakbo at nagtatakbuhan. Ang ilan ay umiyak ng tahimik. Ang mga matatanda ay nagtipon at nag-usap sa bilis na parang sinusubukang pagsamahin ang mga piraso ng palaisipan. May bago na naman. Bati ni Ate Gemma, ang may tindang gulay, habang pinapahid niya ang kanyang mga kamay. Ngunit may nagtatanggal din. Wala namang katibayan. Huwag tayo magmadali. Makinig muna tayo. Ang baryo na dating tahimik, ngayon ay parang lumipat ang tono. May malapit na selos ng takot at selos ng paghahangad. Marami ang nagtatakbuhan na kung sino ang may dala ng swerte. May iba naman na natatakot dahil parang dumarami ang nagkakasakit at nawawala ang mga hayop at tao. Ang isang bagay na nagpatindi ng hiwaga ay ang paulit-ulit na amoy. Isang amoy ng mantika at ng bahaging sunog na parang may tinunaw. Ito ay hindi basta amoy ng niluluto. Mas malalim at nag-iiman ng bakas sa balat at sa alaala. Minsan kapag nagising ako sa gabi, naaamoy ko pa rin ito sa una na ginamit ko sa kubo ni Ate Elena. Nang tinalong ko siya, nanahimik lang siya at ang kanyang kamay ay napakapit sa aking braso. Huwag palampasin ang amoy, bulong niya. Hindi lang siya basta bakas, tanda ito. Kahit paano, may mga taong hindi naniniwala sa folklore na kumakalat. May mga kabataan na sinasabi na takot lang nila ang umuusbong o ang iba na may business interest sa mga kwento. Ngunit ang pagkakakuha ng mga bagay na nawawala, hindi masyadong nabubuo ang paliwanag. Minsan humahanap ng matandang albularyo ang ilang pamilya. Minsan may isang mojigang babae na nagmumungkahi ng simpleng gamot sa dahon. Ang baryo na dating payapa, ngayon ay nagiging isang chessboard ng interes at reaksyon. Isa sa mga pinakamahirap para sa akin ay ang pagtitimbang-timbang sa pagitan ng pagiging banyaga at pagiging bahagi ng komunidad. Nakita ko ang takot ng isang ama na nawala ng anak na lalaki, ang pagkabalisa ng isang asawa na hindi makatulog, at ang mapanuring titig ng isang kapitbahay. Ngunit hindi lang iyon, may tunog rin ng pagkakaisa. Sa bawat gabi may ilang nagbabantay sa pampang. May mga nagsisindi ng ilaw para matunaw ang dilim. May humahawak sa kamay ng mga nawalan at nagdarasal sa tahimik. Nakita ko sa mga simpleng bagay na iyon ang isang uri ng tapang na hindi laging sunusukat sa lakas ng kamao, kundi sa tibay ng pag-iisip. Sa isang madaling araw, habang nag-aayos ako ng mga paninda, may dumating na bata na may luha sa kanyang mukha. Na-miss niya si tatay, sabi niya, bumulong at parang may kinakatakutan. Huling nakita niya si tatay na naglalakad kasama si Lolo Ramon kagabi. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pangalan ni Lolo Ramon. Ang mga matatanda ay nagngingit-ngit at naglangoy ang kanilang mga mata sa direksyon kung saan nakatira ang matanda. Hindi mo dapat sabihin yan sa mga bata, bahi ni Ate Elena. Subalit ang maliit na bata ay humarap sa akin at umupo sa aking bakuran na tila binibigyan ako ng higit na responsibilidad ng buhay. Nang unti-unting sumilang sa akin ang kakaibang curiosity, nagpapalakas ng loob ako upang sundan ng mga yapak na sinasabi ng bata. Ang bahay ni Lolo Ramon ay nasa gilid ng bundok, medyo layo mula sa sentro ng baryo,
na parang inilagay sa lansangan upang hindi madaling marinig ang galaw mula sa palengke. Nang lapitan ko, napansin kong may usok na pupunta mula sa maliit na chimenea. May mga bunganga ng bahay na may nakasabit na mga garapon at tela. Tila ordinaryo lang at parang hindi iniingatan ng pinto. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Parang ang hangin mismo ay nagtatago. Nakita ko ang maliliit na bakas sa lupa, mga yapak at mantsa ng madulas na bagay. May tunog ng asong natutulog sa loob. Napahinto ako ng sandali. Iniisip kong dapat kumabang pumasok. Sa sandaling iyon, mula sa loob ng bahay, may tunog ng isang tinig, parang nagbubulong. Hindi ito malinaw. Parang isang dasal, isang pagbilang o isang papuri. Parang nag-uusap ang tao at ang isang bagay. Napaupo ako sa isang bato at naghintay. At nang tumingin ako sa bintana, may nakita akong bagay na hindi ko inaasahan. Sa loob, may mga lalagyan na puno ng tinatawag nilang mantika. May mga bag na parang may mga bagay na tinakpan at inilagay na parang mga panlikha. At may mga tela na may mga marka ng sunog. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Hindi pa ako handa na ipunin ng buong ebidensya. Ngunit sapat na ang nakita ko para magtaka. Hindi ko sinabing rito na talaga ang buong kaso. Hindi ko pa ito pinal. Pero para sa unang pagkakataon, parang nagkaroon ng isang direksyon ng aking pagdududa. May isang landas mula sa pamilihan papunta sa bahay na ito. Parang milimetro ng isang teorya lamang. Napapaisip ako, ano ang ibig sabihin nito sa sinasabing swerte? Ano ang kapalit? Bago ako umalis, may isang lumang kahon na nakasilid sa gilid ng pintuan. Nilapitan ko ito ng dahan-dahan, ang mga daliri ko ay nanginginig ng bahagya. May amoy ng langis na mas malakas dito at may maliit na palamuti na tila inukit mula sa buto. Sa lid may nakasulat na mga titik na hindi ko maintindihan agad, mga marka na parang lumang wika o simbolong lokal. Habang nililift ko ang takip, narinig ko ang isang yabag sa likod ko. Bumalik ang daigdig. May tao sa likod na tumingin sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. May paninibugho at takot na sabay. Nang kumusot siya palabas, nakita ko ang mukha niya sa liwanag ng araw. Si Jelay. Hindi niya ako tinawag na naming bisita o lalaki. Tumingin lang siya at hinakaka ng kanyang mga kamay sa harap ng dibdib at ang kanyang mga mata ay parang may lihim na apoy. Huwag kang maghimasok sa bahay namin. Wika niya nang parang malumanaing ngunit may malamig na gilid. Hindi mo kailangang malaman. Ngunit sa puso ko, ang mga tanong ay nagmulat ng mas malaki. Ano ba talaga ang laman ng bahay na iyon? Bakit may mga bagay doon na hindi basta naiinom ng ulap? At higit sa lahat, bakit ako nabigyan ng isang papel sa kwento ng baryo na iniwasan ng iba? Hindi ko sinagot siya agad. Naglakad ako pabalik sa kubo ni Ate Elena, ngulit hindi ako nakatulog buong gabi. Ang mga larawan ng mga garapon, ang amoy, ang mga marka, lahat ay lumilipas sa isip ko na parang hindi ko mapakali. Alam kong may mga bagay na dapat malaman at alam ko ring may mga implikasyon ng anumang aksyon. May mga tao roon na tinatawag ang isla na kanilang tahanan at may mga kwentong lumutang na maaring magwasak ng buhay kung hindi huhusgahan ng maingat. Ngunit sa kabila ng mapanuring pag-iisip, may panibagong galaw sa loob ng aking dibdib. Hindi ko kayang manatiling tagapanood lamang kapag may nangyayaring mali. Doon nag-umpisa ang tunay na paglalakbay ko sa baryo na iniwasan. Hindi isang simpleng bakasyon, kundi isang pagtitimbang-timbang ng takot at tapang. Habang bumabalik ako sa pamilihan kinabukasan, nakita ko na hindi na pareho ang mga mukha ng kapitbahay ko. Ang ilan ay mas mabagal ang pasi, may ilan namang mas mabilis ang pag-uusap, at ang mga mata nila ay parang naghahanap ng sumpong ng konfirmasyon. Hindi ko alam pa noon, pero unti-unti akong nagiging bahagyang bahagi ng isang kwento na mas malaki kaysa sa aking simpleng hanggarin. Isang kwento na magsisimula sa isang maliit na batya ng isda at magtutuloy sa mga gabi na puno ng dasal at mantika. Pagbalik ko sa pamilihan kinabukasan, ramdam ko na iba na ang hangin. Hindi lang dahil sa amoy ng mantika na nananatili sa aking mga damit. Ang mga tao, kapag tumingin sa akin, parang sinusukat ang aking pagiging panauhin at ang pagiging kalahok sa kakaibang sitwasyon na iyon. May mga nagdudumilat, may nagmamadaling ang mga mata, at may mga ngiti na pilit na nililihis ang seryosong usapan. Nang maglakad ako patungo sa isang kariton ng isda, may nagtulak sa akin ng matandang tindera at may bulong na dumaan sa hangin.
Huwag kang masyadong titingin. Delikado. Hindi iyon ang uri ng babala na madaling malimutan. Ngunit sa halip na umatras, may isang bahagi sa loob ko na lalo pang nag-init. Hindi ko may paliwanag. Parang may tungkulin na lumitaw mula sa mga piraso ng kwento. Ang maliit na batya ng isda, ang mga garapon sa bahay ni Lolo Ramon, ang mga papel na may pangalan, at ang paulit-ulit na bakas ng mantika. Kung mayroong bagay na hindi dapat manatiling nakatago sa isang baryo, marahil ay ako ang tahimik na nagiging tagapagsiyasat. Iyon mismo ang nagtulak sa akin na sundan ng maliliit na pahiwatig. Araw-araw, sabay-sabay akong nagtrabaho, nakikinig, at pinapansin ang mga kakaibang kilos. May isang tindera na halos hindi na lumalabas ng bahay dahil natatakot. May isang ama na nagsabing hindi siya makakain ng isda mula sa pamilihan. At may isang grupo ng kabataan na palihim na nag-uusap tungkol sa pagpunta sa kubo ni Jelay sa gabi. Tila gustong magpatunay kung totoo ba ang mga sinasabi. Isang gabi, hindi ko napigilan. Sumama ako sa kanila. Lumakad kami sa ilalim ng buwan na parang hindi kumpleto. May mga ulap na dumaraan na parabang nagtatakip sa ilaw nito. Paglapit namin sa bahay nila Jelay at Lolo Ramon, napansin kong mas maraming bakas ng langis sa damuhan. Hindi ko na sinubukang itago ang pagkabahala sa mukha ko. Nagtipon kami sa isang lumang pader at doon, habang nagmamasid, nakita ko ang isang tanawin na kailanman ay hindi ko inakala. May maliit na sigaw mula sa loob, may kumitil sa katahimikan at may kumikislap na bagay sa liwanag ng buwan na parabang sumasayaw sa hangin. Laking gulat namin nang may lumabas na nilalang. Huwag sulitin ang salita. Hindi ako gagamit ng eksaktong pangalang iyon bilang katotohanan, kundi bilang kung paano nila ito tinawag. May pagkilos itong parang tao pero kakaiba ang galaw. Mabilis, labis ang liksi at may kakaibang pagbugan ng init. Isang maliit na tunog, parang pagmuya ngunit hindi kumakain ng karaniwan, at isang bahagyang amoy ng mantika at sunog. Ang aking nakakasama ay nagulat at napahawak sa sarili. May isang tumakbo at halos hindi nakaungol. May pumitik na luha sa isang paningin. Hindi ako agad kumilos. May isang parte ng akin na natututo pa rin kung hanggang saan ang dapat kong gawin. Ngunit nang pumasok ang nilalang pabalik sa bahay at may umagos na patak mula sa gilid ng pinto, mga bahid na parang natunaw, nalinawan ako. Hindi lang pala naghuhugas si Jelay ng swerte. May malalim na sistema na gumagana sa likod ng mga garapon at pag-aalay. Kinabukasan, nagkwentuhan kami. Hindi lang kami apat na nagpunta sa gabi. May mga nagpasyang bumalik upang magpaalam kay Ate Elena, bumili ng bigas o maghanap ng isang dahilan para mag-usap. Ngunit hindi nagtaga, kumalat din ang usapan. May nawawala. Si Noel, bulong ng isang tindera. Mahina at parang umiiyak. Hindi na siya bumalik mula kagabi. Marami ang nakiskisan ng balikat. May ilan na nagkungkwaring hindi alam. At may ilan na nagsimulang pumalo sa dibdib habang nagtataglay ng isang mabigat na galaw. Dito nagsimulang umaramkada ang susunod na yugto ng histerya. Ang mob, hindi isang magdamag na aksyon. Unti-unti, parang salpok-salpok, dahan-dahan, naging sentro ng galit at takot ang pamilihan. May mga kumalat na kwento, may nagtala ng sunod-sunod na pagkawala ng hayop at tao, may nagsabi ng mga saya-saya na may kakaibang pagkasugat, at may ilan na nagtanong kung sino ang may sala. Sa loob ng ilang araw, ang baryo na dating pinanggagalingan ng mga tawanan ay napuno ng matinding bulungan at pag-uurong. Sa araw kung kailan sinasabing ipapakita ang ebidensya, nagtipo ng karamihan. May dalang itak, may mga kamay na nanginginig sa galit, at may mga mata na hindi na matahimik. Si Ate Gemma ang unang lumabas at nagsabing nakita niya ang mga paso at punit na balat sa likod ng isang kalabaw. May isang kumakatok na pundasyon ng galit ang bumalot sa lugar. Maya-maya, may nagbulong na ang ilan ay nagpunta sa kubo ni Ate Elena at tinutukan siya na magpaliwanag. Ang hininga niya umina at ang mga mata niya ay parang naglaho sa una, parang nasa kalaliman ng isang alaala, pero may isang bagay na hindi nawawala. Ang kanyang pagtitiis at ang malalim na malasakit. Siya pa talaga? Bulong ng isang lalaki habang itinuturo si Ate Elena. Bakit siya ang inaalagaan ng mga banyaga? Bakit hindi siya pinapalayas na? Ang boses niya ay parang kumakalam sa gabi. May isang uri ng kantang nagmumula sa galit at kawalan ng kontrol.
Sa gitna ng gulo, ako'y tumayo at naghilom ng luha. Hindi ako better informed. Wala akong karapatang magdikta ng hustisya. Ngunit may malinaw na pagnaisaat na hindi hahayaang masira ang buhay ng isang tao dahil lamang sa bulong-bulungan. Tinulungan ko si Ate Elena na tumayo ng may kababaang loob at sinabi ko ang totoo. Na nakita ko si Jelay, na nakita ko ang mga garapon, ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyan. Ang mga iyon ay tila ang mga detonator na nagpaliyab ng galit. Ang ilan ay tumigil, ilan ay nagngingitit, at ilan ay naghanda ng itak. Makalipas ang ilang oras, narinig ko ang malakihang pag-ikot ng kwento. May nagmungkahi na arestuhin si Jelay at dalhin siya sa harap ng masa. Hindi ako sang-ayon sa karahasan, ngunit iba ang pakiramdam kapag nasa gitna ka ng komunidad na nasaktan. May isang banda ng mata na parabang nangihingi ng dugo. Ang mga lider ng baryo, sa kabila ng kanilang mga intensyon, ay nagulat sa bilis na napuno ng galit ang mga tao. Naglagay sila ng bantay sa bahay ni Jelay at nagplano ng pag-uusig. At ako, bilang isang dayuhan, ay napilitang makiisa sa hangarin na malaman ang buong totoo. Ipinatawag si Jelay sa pamilihan sa tanghali at doon nagsimula ang pag-aresto ng mga haka-haka. Hindi ko malilimutan ang kanyang mukha. Hindi ito puno ng kasamaan, bagkus parang puno ng pagkakalito at paninibugo. May isang sandali na tumigil siya at tumingin sa langit. At nakita ko ang mga mata niya na sumilip ng may isang bagay na tila nag-aalab sa loob. May nagsabing nakita niya ang isang alon ng dugo na dumaan sa kanya at may pumalakpak. Ngunit sa kabila ng ingay, may kulang sa ebidensya. Anak, bulong ni Ate Elena ng isang pahiwatig ng pag-ibig. Huwag mong siraan ang saili mo sa galit nila. Minsan, kapag tumunaw ang mundo, may kailangang gawin ang mga tao para kumalma. Ngunit tandaan mo, kahit ang galit ay may hangganan. Hindi nagtagal, may nangyari na parabang walang puwerta para sa pag-iisip. May grupo na napuno ng galit at itinaboy si Jelay. Nagulantang ako nang makita ang isang bahagi ng baryo na biglang naging malupit. May isang laban na hindi na napigilan at sa sandaling iyon ay isinuko ko ang aking sariling kahinaan. Hindi ko napigilan ang pagtakbo sa gitna ng kaguluhan. Nakita ko ang mga liwanag ng apoy, narinig ang sigaw ng mga bata. Nalaman ko ang matinding pagnanasa na protektahan ng inosente. Ngulit ang mga kaganapang iyon ay nagtanim ng malaking hiwa sa aking puso. Dahil sa takot at paninisi, ang mga tao ay madaling magmahay sa kanilang paglipat. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na grupo ang sumugod palabas ng kulungan kung saan pinipilit na ilagay si Jelay. Doon ko nakita ang hindi inaasahan. May tumalon na anino sa dilim, mabilis at malakas, hindi isang simpleng pag-aaway, kundi isang pagnanasang ipagtanggol ang isang bagay na nagtatangkang kumain. May kumakalat na sigaw, may isang lalaki na naipit, at sa sandaling iyon ay nalaman ko ang pagkatotoo. Hindi lang pala usapin ng paniniwala, may mga bagay na nangangailangan ng mas malalim na tugon. Sa hindi inaasahang pangyayari, napahamak si Jelay at si Lolo Ramon. May pagkakagulo, may pagkawasak, at may ilang sugatan. Hindi ko malilimutan ang panahong iyon dahil habang may sigalot, may isang boses na humudyat sa pagkalap ng pag-asa, si Mang Nestor, ang dating albularyo. Dumating siya nang hindi nagpapahiwatig, dahan-dahan ngunit may bigat ng prangka. Isang matandang lalaki, maliit ang tindig ngunit may titig na hindi basta-bastang nadidismaya. Lumakad siya sa gitna, hinawakan ng mga kamay at nungiti sa paraang hindi marunong magpaawat. Tigil, wika niya, at sa kabila ng ingay, may nagkandili sa tagpo. May katahimikan na parang pumaimbulog sa hangin. Anong ginagawa ninyo? Tanong niya. Malumanay ngulit may striktong paniniwala. Hindi natin maaring basta barilin o patayin ang isang kapwa. Kung may sinumang may kasalanan, dapat may paraan ng pag-usisa at hustisya. Ngunit kung may masamang puwersa, kailangan ng ibang kakayahan. Tumingala siya sa akin at tila binibigyan ako ng kakaibang pag-asa. Tumulong ka sa akin, anak. May kailangan tayong gawin na hindi paraan ng kalooban ng galit. Iyon ang simula ng pag-ibig ng baryo sa ideya na may ibang paraan, ang paraan ng ritual. Hindi upang mag-utos ng kamatayan, kundi upang protektahan at linawin. Si Mang Nestor, sa kanyang maliit na upuan, ay nagsabit ng ilang sagot. Alam niya ang tungkol sa mantika. Alam niya ang amoy na hindi nawawala. At higit sa lahat,
nakilala niya ang mga pattern na hindi maipaliwanag ng simpleng dahilan. May aswang. Mahina niya. Pero hindi ang aswang na palaging kinakatakutan ninyo sa mga kwento. May iba't ibang anyo. May mga taong nagtitipid ng swerte at iyon ang nagiging sumpa. At may iba namang ginagamit ang kaalaman upang tayo'y protektahan. Hindi kami agad naniwala. Ngunit siyempre ang ilan ay nagpasya na sundan ang payo ni Mang Nestor. Sa isang maliit na kubo, pinagtuunan niya kami ng pansin. Si Ate Elena, si Mang Eric, ilang mga kabataang napanatiling kalmado, at ako. Dito nabuo ang plano. Ang paghahanda ay hindi kagila-gilalas na magic show. Hindi ito instant na solusyon. Nag-umpisa kami sa pagtipon ng mga sangkap, langis na nilubog sa mga dahon ng yerba at bawang, asin na pinagsama sa mga dahon ng tanglat at iba pang halamang gamot na dala ng mga matanda, at ang mga dalang panalangin na panghuhugas ng hangin. Tumulong si Ate Elena sa paghahanda sa paraang hindi ko lubos maunawaan. May nakatagong galak sa kanyang mga kilos at may bigat na siyang dala. Minsan napapansin ko ang isang madilim na tingin sa kanyang muka. Oras na iyon parang may lumalabas na sugat na hindi madaling bakim. Nag-ensayo kami ng ilang gabi. Paanong ia-apply ang langis? Paanong hahawiin ang usok? Paano magtatayo ng bakod na gawa sa asin at abo? At kung kailan magpapakilos? Ang plano ay hindi opisyal na sundan ang anumang batas. Ito ay isang pangkat ng mga taong sinabihan ng kanilang konsensya na kailangan nilang protektahan ang komunidad at ginawa nila iyon sa paraang alam nila. May mga nagdilim at may mga nag-alinlangan. Ngunit sa bawat gabi ng ensayo, ang tigatig ng amoy ng mantika ay para bang nagiging tanda ng paghawak sa isang bagay na kailangang labanan. Minsan, habang nagpapahid kami ng langis at asin sa aming mga palad, napatingin ako kay Ate Elena at hindi maiwasang tanungin, "Bakit mo ginagawa to? Bakit ka tumutulong kung parang ikaw din ang pinaghihinalaan?" Napahinto siya ng sandali at ang kanyang mga mata ay nagkumwari ng pag-iilaw. "Alam mo anak," wika niya, "may dalawang bagay na dumudugo sa puso ko. Ang puwang ng pagdurusa at ang hangarin na magawang tama. Noon ako rin ay nabigo, nasaktan at tinatawag nila akong kakaiba. Hindi dahil sa gusto kong maging kakaiba, kundi dahil may pinipilit ako na protektahan ng iba." Tumigil siya, hinawakan ng mga kamay ko at ramdam kong umiinit ang kanyang mga daliri. Hindi ako laging tama, ngunit hindi rin ako laging masama. Dito nagsimulang umusbong ang kanyang kwento. Isang babae na lumaki na may kaalaman sa halamang gamot at sa ritual, na natuto ring maghugas ng mga sugat gamit ang langis at panalangin. Ngunit mayroon ding isang puwersa sa loob niya na hindi basta-basta mapipigil. Ito ay may kasamang ilusyon ng kapangyarihan na maaaring magdulot ng halimaw na gutom. Hindi ko tatanggihan na may kakaibang dualidad sa kanya. Hindi lamang ang imahe ng aswang o albularyo, kundi ang isang taong may parehong kakayahan na magpagaling at magdulot ng panganib. Sa salaysay niya, hindi niya ikinaila na may mga bagay sa kanyang pamilya na hindi madaling ipaliwanag. May pinagmulan, sabi niya. At ang pinagmulan ay parang apoy. Kung hindi mo ito hawakan, kakalat. Ang gabi bago ang plano ay puno ng tahimik na pag-iisip. Maraming nag-alam. May lumapit sa akin na humahawak sa aking balikat at bumulong. Kapag nandyan na tayo, magiging iba na ang mundo. Hindi ako ignorante sa panganib. Siguro ang nag-udyok sa akin ay hindi lamang ang kuryosidad, kundi ang pagnanais na hindi manlibak sa isang tao na hindi alam ang buong totoo. Tinulog ko ang malakas na kaba at nagpakatapang. Ang gabi ng labanan ay dumating na parang isang bagyo ng katahimikan. Bawat piraso ng liwanag na hawak namin ay parang maliit na pag-asa at ang aming mga anino ay naglalaro sa dingding ng mga kubo. Ang plano ay simple, maghati sa grupo. May magpapakilos sa bilog, may maghahanda ng asin at langis, at may magdadasal. Hindi kami kumpletong profesional. Kami ay mga tao na nagdedesisyon ayon sa puso at epistemolohiya ng baryo. Ngunit may organisasyon. Sina Mang Nestor ang mangunahing magtatagda ng ritual, si Ate Elena ang maghahanda ng langis,
At ako ang magsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng mga nagbabantay at ng mga papasok. Nang magsimula ang operasyon, may mga sandali ng katahimikan na nagpaigting sa akin. Ang daliri ko ay nanginginig habang pinipiga ang bote ng langis na pinaghalo namin ng asin at mga dahon. Hindi namin inaasahan na magiging instant na acid o anumang supernatural na salita. Para sa amin, ito ay ritual na may empirikal na kahulugan. Ang asin na matagal ng simbolo ng paglilinis, ang langis na panghaplos at nagpapalakas ng pakiramdam, at ang panalangin na nagbibigay ng lakas at pagkakaisa. Lumapit kami sa bahay ni Jelay at Lolo Ramon at sa labas nakatayo ang ilang mga tao na naghahabol ng silakbo ng galit at pag-aalala. May ilang bumili ng puntrol, may ilan na napuno ng pag-iyak. Nang buksan namin ang pinto ng marahan, sumiklab ang isang amoy. Hindi lamang mantika, kundi parang lumang luha at apoy na pinatuyo. Sa loob, may mga garahon, may mga tela na tila may pinagsama-samang alaala at may kakaibang katahimikan. Habang sinimula ni Mang Nestor ang mga dasal, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mga salita niya ay lumang ritual na nakaugalian ng mga matatanda. Hindi relihiyosong panalita para sumunod ang lahat, kundi panawagan sa tradisyon na nagsasabing, kung may galit na puwersa, hayaan natin ang liwanag. Tinuturo niya kung paano paghaluin ng langis at asin. Hindi lahat sa iisang bote, kundi may ilang bote para sa pagkilatis at may isa para sa pagsugpo. Ang mga tahi ng panalangin ay sumasabay sa pag-ikot ng mga kamay. Ang kadiliman ay tila may kaunting pag-urong. Ang unang sagupa ay malabo at mabilis. May kumilos sa loob, hindi kami nagulat. May maliit na huramentong ikot ng mga alinduwa. Ang nilalang na sinasabing aswang sa mga bulungang pangalan ay tumaliman ng mabilis. May mga galaw na parang hindi pantao. Hindi namin inilapit ang mantika sa balat ng isang inosenteng, itinuro namin ito sa mga ito na nagpapakitang kakaiba. Ang epekto, ayon sa pagkwento ng baryo at ng obserbasyon ko, ay parang kapag inilapat mo ang asin sa sugat na malinaw na may kontaminasyon, may pag-urong, may pag-iba ng tinig, at may isang pagpupuyos na parang umaagos ang init. Hindi ako naglalarawan ng gore, sapat na sabihin na ang mga nilalang ay tila nabibigo sa kanilang sariling anyo at ang ilan ay tumitipid, ang ilan ay nagningit-ngit. May isang tunog na tulad ng pagputok ng tenge at may usok na lumapaw, hindi dahil sa apoy, kundi dahil parang may pagtunaw sa pagitan ng langis at katawang hindi pangkaraniwan. Si Jelay at si Lolo Ramon ay hindi nagtagal, silang dalawang nilalang na may nakapanghihinayang na anyo. Nakita ko ang pagkagulo sa kanilang mga mata, may halong paninimbuhan at kalungkutan. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari sa loob ng kanila na nagpagudyok sa kanila na gawin ang mga bagay kung saan napunta ang baryo sa delikadong lantas. Ngunit nang dumating ang pag-igtim, may mga nakitang sugat sa kanilang katawan na malinaw na hindi basta-basta mawawala sa panaginip. May ilan ang tumakas, may ilan na nawalan ng malay, at sa dulo, tila may parang pagtigil ng galaw, para bang nagtigil ang hangin sa isang segundo. Hindi namin pinigilan ang mga tao na tumakbo. Ang mga anak nila ay sinuong ang gabi ng may takot. Ako, humawak sa kamay ni Ate Elena at naramdaman ko ang pag-alog ng kanyang katauhan. Hindi lang dahil sa tagumpay, kundi dahil may natira pang bahagi ng kanya na nagdadala ng sakit. Pagkatapos ng labanan, may malalim na katahimikan. Hindi ito panalo na walang pagod. Hindi ito tagumpay na walang hinanakit. Ang mga biktima ay nawala, subalit ang presensya ng pagkawala ay nagpatalim sa ating lahat. May ilan na tumangging magbigay ng paliguan, may ilan na umiiyak ng tahimik. Ang baryo ay hindi muling naging dati. May bakas na tulad ng scar sa balat na hindi agad mawawala. Sa mga sumunod na araw, ang baryo ay unti-unting naghilom, ngulit ang proseso ay mas mahaba kaysa sa inaasahan. May ilan na humingi ng tawad kay Ate Elena dahil sa pagiging mapanghusga. May ilan na nagdala ng bigas at prutas. At may mga umupo sa kanyang harapan upang ipakita ang pag-amin. Ang paghingi ng tawad ay naging isang maliit na seremonya, hindi sa pilitan, kundi kusang loob, at ginanap hindi bilang pagpapatawad sa loob ng minuto, kundi bilang pagsisimula ng proseso ng pagbawi. Si Ate Elena, na noon ay pinaghihinalaan ng rami, ngayon ay tumanggap ng parehong paggalang at pagdamay. May mga tao na humawak sa kanyang kamay at nagpasalamat dahil sa pag-aalaga niya noon na nasasadlak ako. Ngunit hindi mawawala ang bigat ng mga nangyari. Sa isang umaga, nagpunta ako sa kanyang kubo at nakita siya na nagbubuhos ng tinimplang tsaa para sa amin.
Marami kaming sinubukan, wika niya nang hindi masyadong tumingin, at marami pa ring dapat ituwid. Huwag nating kalimutan na hindi sapat ang pagpatay sa problema. Kailangan din nating alisin ang mga dahilan kung bakit may kumain sa atin. Nagbukas siya ng isang maliit na kwento tungkol sa kanyang pamilya at kung paano ang alam niyang kakaiba ay naging pasanin sa kanila. Hindi niya inangkin ang pagiging halimaw, inilarawan niya ang mga pag-ibig at pasakit ng pagiging daladala ng isang liyaga na hindi madaling ilarawan. May mga sandali, aniya, na kapag akay kumakatok sa gabi, may kaluluwa na nagsasawa sa pagkain. Hindi ako nakakatulog kung alam kong may anak na magigipit. Kaya kung kailan may posibilidad na magamit ang aking kakayahan sa pag-alaala at proteksyon, ginagawa ko. Sa kanyang mga salita, ramdam ko ang isang taong hindi perpekto, ngulit hindi rin malupit. May ambibalensya sa pagiging tao niya, nakakatakot, ngulit puno ng pagmamalasakit din. Ang baryo, sa kabila ng mga sugat, ay nagsimulang magkaisa. Nag-organisa sila ng panaginip na pag-alala sa mga nawala, naglagay ng bakod upang maiwasang makapasok ang mga hindi kilala, at binigyan ng pansin ang mga pamilya ng mga biktima. May mga grupo rin na naglatag ng sistema para magdala ng mga taong nasa panganib sa malapit na bayan para sa mas maayos na tulong. Hindi ito perpektong pagkakaisa, ngulit ito ay hakbang. Paglipas ng buwan, nagpa siya akong umalis. Hindi dahil wala na ang dapat gawin, kundi dahil may kailangan akong ayusin sa buhay sa lungsod. Nagpaalam ako sa baryo, nagpasalamat kay Ate Elena, kina Mang Nestor at sa iba pa, at nagbigay ng pangakong babalik kung may kailangan pa sila. Ang araw ng aking pag-alis ay isang malungkot na araw na may halo ng pag-asa. Nakita ko ang mga taong nagsusumiksik ngiti, mga kamay na kumakapit sa tenga ng mga mata nila, at ilang mga bata na nagtatakbuhan sa baybayin na tila hindi alam ang bigat ng nakaraang gabi. Bumalik ako sa Maynila na may mabigat na backpack at may mas mabigat na alaala. Nagbalik ako sa trabaho at unti-unting sinubukang i-rebuild ang sarili. Ngunit hindi ako umalis na hindi nagbago. Ang karanasan ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw, kung paano ang mga baryo na iniiwasan ay minsang may mga dahilan, at kung paano ang takot ay maaaring magbago sa galit na may kasamang pagkasira. Napagtanto ko na ang mga kulungan, ritual at mga tawag sa hustisya ay hindi madaling gumalaw sa iisang gabi. Lumipas ang ilang taon. Nagtagumpay ako sa munting negosyo na ipinundar ko mula sa tipid. Nag-asawa ako sa isang babae na may malambot na tawa at kalaunan ay nagkaroon kami ng anak. Ngunit ang alaala ng baryo ay hindi nawala. May pagkakataon na tuwing may bagyo, may bahagyang paghulog ng aking isip pabalik sa Pampang. Sa amoy ng mantika, sa mga dahon na susunugin, sa pag-iiyak ng mga bata at sa malumanay na kamay ni Ate Elena na nag-aalaga sa aking noo. Nagbalik ako isang beses, matapos ang 3 taon. Hindi ako dumating bilang tagapagsiyasat, kundi bilang isang kaibigan na nagdadala ng mga regalo, bagong lambat para sa mangingisda, gamot at tinta para sa mga bata. Nakita ko ang pagbabago. May itinanim na maliit na halaman ng baryo sa lugar kung saan dati naganap ang labanan. May maliit na plaka na hindi nagpapaalarma kundi nag-aalala. Isang paalala upang hindi na maulit ang pagiging madasaling lamang sa galit. Nakita ko si Ate Elena sa tabi ng kanyang kubo, ngunit iba na ang kanyang mga mata. Mas mahinahon, ngunit may dalang pag-aalala. Anong balita? Tanong ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Ngumiti siya ng malalim at napuno ako ng katahimikan. Ngayon anak, sabi niya, mas maraming tanong ang nasasagot kaysa sa dati. Marami rin ang nagbago. Pero alam mo, may mga bagay na hindi natin naiiwasan. Ang takot, ang pagnanasa, ang paghahangad sa swerte. Ang mahalaga ay ang pagpili natin. Pipiliin ba nating magtulungan o magwasak? Hindi ko na tinanong pa ang iba. Nakita ko na ang baryo ay hindi perfecto, ngunit nabuhay at lumaban. May ilan pa rin nagsabi na may natitirang misteryo. May ilan pa rin naniniwala sa anino ng aswang kahit na bumalik ang araw at ang pamilihan ay naghahanda ng prungtas. Ngunit ang pagkamatay ng ilang nilalang at ang paghilom ng mga tao ay nagpapatunay sa isa. Ang baryo ay nagising mula sa takot, hindi nagtagumpay. Pag-uwi ko sa Maynila, nagdala ako ng bagong pananaw. Ang aking negosyo ay lumago at may mga kaibigan akong dinala sa mga librong may kwentong katulad ng aking naranasan. Naging mas maingat ako sa paghuhusga. Natutunan kong hindi laging ang unang tingin ang naglalahad ng buong katotohanan. Madalas na ang pinakamadilim na bagay ay may pinagmulan sa mga sugat na hindi natin nakikita.
Sa oras na ito, kapag may kausap ako o kapag may nakakakita ng aking mukha sa lumang etrato, lagi kong binabanggit, huwag magmadali sa paghuhusga. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo dapat maging mapagmatsyag, kundi ang pagiging mahinahon ay maaaring magligtas ng buhay. Kung ang isang baryo ay iniiwasan, maaaring may dahilan. Ngunit ang pag-alis at paglipat ng hindi nauunawaan ng buong kwento ay maaaring mag-iwan ng sugat sa maraming inosente. Kung mayroong isang huling babala na nais kong iwan, ito ay simple. Isang delikadong bakasyon ay hindi laging parang pelikula. Mayroong mga lugar na iniiwasan dahil may sugat na hindi na natapos ng mga tao. Sugat ng kahirapan, sugat ng paniniwala, at sugat ng pagkapighati. Kung magpapasya kang maglakbay, magdala ng paggalang. Kung makakita ka ng kakaibang amoy, magtanong muna ng may magalang na puso. At kung may makakita kang tao na tila naiiba, huwag agad husgahan. Baka siya ang taong kailangan mong alalayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto ninyo pa ng mga katulad na totoong kwento mula sa mga baryong iniiwasan, mag-subscribe sa channel at i-share ang inyong sariling karanasan sa comments. Marami pa akong nais ibahagi, mga munting detalye at mga pangalan na pinagpalit upang protektahan ang mga buhay na nasasangkot. Ngunit higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong mga kwento. May mga lugar pa rin na delikado at may mga kwento na pumapaloob sa dilim. Ngunit kung magtutulungan tayo, maaaring mabili natin ang liwanag para sa ibang naliligaw. Maraming salamat sa pakikinig. Kung may kilala kayong baryo na may kwentong nais ibahagi, isulat ninyo sa ibaba at sama-sama nating alamin kung paano tumulong ng may puso at hindi lang lalaban dahil sa galit. Ang aking bakasyon noon ay delikado at ang baryong iyon ay iniiwasan ng ilan. Ngunit hindi ako nag-uwi ng galit lang, nag-uwi rin ako ng aral. Ang tapang at pagkakaisa ang tunay na nagpapalaya sa atin.